Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, Jinky Luestro, ibinagsak ng kapwa kongresista. Ito kasi yung iba mga kongresista ba, mahilig talaga magpa-interview sa media, lalo na kay Karen Davila. Alam niyo namang gigisahin kayo ni Karen Davila. Kasi si Karen Davila para itong lawyer eh. Marami ang pumalakpak kay Karen Davila dahil kay Karen Davila nalaman natin ang mga di umano'y tumbok, sikreto, strategiya ng mga kongresista, lalo na itong mga member ng Justice Committee ni Jinky Luistro. Sabi ng iba, pinagtanggol ba ni Karen Davila si VP Sara? Nako, ang ilang kakamping, parang nagalit na kay Karen Davila. Karen Davila, kakamping ka. Pero bakit ganyan ang pag-question mo sa mga kongresista? Karen Davila is just doing her job. Oo nga, kakamping si Karen Davila. Or hindi naman sinabi na Karen Davila kakamping siya. Pero Karen Davila just wanted to know kung ano yung isasagot ng mga kongresista sa kanyang mga tanong. Karen Davila is just throwing questions. Depende na sa kongresista kung sasagutin niya ito or hindi, o i-explain niya kung saan siya ang magbibigay ng mga kasagutan na depende na sa tao on how they able to interpret it. Pero ang kakamping, galit na galit. Galit kayo kasi binuksan ni Karen Davila ang katotohanan, ang libro ng katotohanan na pilit nyo isinisara at ayaw yung pakinggan. Ngayon, ang tinatawag yung kakamping pa ang nagbukas ng maraming butas sa ginagawa nilang impeachment case laban kay VP Sara. O ito kabibig ha, manood tayo sa mga explanation at mga interview ni Karen Davila, una kay Jinky Luistro, mga kabibig. O, let's watch this video ha. Ito na. And no way that we will be deviating from the rules because we are really admittedly being very cautious after what happened in the first impeachment. I think the justice members are all very careful to make sure that we follow strictly what are provided in the rules. Ang sabi ko before, dun sa one of our hearings to Paulo Marcoleta, everything that I am saying is in accordance in the rules. Well, at least in as far as what is happening in the justice proceeding is concerned, no? So yun kabibig ha. Yun. Sabi ni Jinky Luistro na, we're following rules. Hoy, galing ni Jinky. Jinky. Ang galing mo talaga, Ate Jink. Di ba? Pero ito ha, ito pa yung mga ibang interview ni Karen Davila na, nako, parang supal-pal talaga sila. At masasabi mo talaga, uy, ang mga tinatago nyo, bulgara na. I mean, isn't that, don't get me wrong, unfair to, number one, the accused, the impeachable official, to the Filipino people? You are technically spending money of the Filipino people. And let's face it, the time. You know, the Filipino people want this done because there is an oil crisis. Correct. You know, ang daming ibang problema. So kaya ang tanong is, you know, at the end of the day, it's focus. The nation, you're taking away focus from real problems. If this probable cause hearing goes until the end of the year, and then hypothetically she gets her impeachment trial already by next year, which is the filing for presidential candidates, right? Definitely, Karen, it will not take 1 year. Why? Because there are only, when summarized, there are in fact 3 offenses only, no? It's Ganda ng it's Brillante, madam, sa kamay. Confidential fund, the issue of corruption, and then the threat, and then what's the last one? The unexplained wealth. If you summarize. I mean, isn't that, don't get me wrong, unfair to, number one, the accused, the impeachable official, to the Filipino people? You are technically spending money of the Filipino. Correct. Technically, you are spending money talaga. Opo, tama ka, Karen Davila. So ngayon, ang mga kakamping, galit kay Karen Davila. Bakit na ganitong klase ang tanong ni Karen Davila? Karen Davila is just being realistic and being practical. Diba? Ito naman yun na. Totoo naman yun na.
'Diba? O eto pa, isa pa itong kongresista na nilaglag, si Jinky Luistro. I don't know, kung sa akin ha, nilaglag niya si Jinky Luistro. Ito. Kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa Yan. viewers natin to Gisahin na mo. nakapangalan Okay. sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are, Mm. well, the Mm. first bank accounts Mm. and Ano pa? Okay. I believe yes. that The one alleged by to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. yes. And Tapos? if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our Ano? proceedings for the impeachment last year, they said that that account is still active. Yun lang pala. And to add to that, there are companies, oo. I believe, that are connected with the respondent that are not alleged in the SALN. That's why there was also a motion for Mm. production of documents by the Securities and Exchange Commission. Oo. There are companies, are you saying, of the Vice President where her name was in those Correct. companies? Correct. Is that correct? Meron ba? I have to go back to that, Ma'am Karen, because there are several companies, and well, we have to identify them. See? Wala man lang silang alam, 'di ba? Kitang-kitang walang alam, Kabibig. Hindi niya masagot si Karen diretso na, meron kaming ganito, ganyan. Nilatag na ng mga nagsumiti ng impeachment. May mga dokumento sila, may mga ebidensya sila. Pero hindi fishing expedition nga. Ito Kabibig ha. Yung mga Ito yung explanation TJ ni, Sa totoo lang, ni Attorney Magandang Harry umaga po Roque. sa inyong Makinig tayo. Kanina, ang aking vlog po ay tungkol dun sa na-dismiss na petition ko laban sa mandamiento de arresto na na-issue sa akin ng Huwad Committee dahil hindi ko sinumite yung mga dokumento na sa tingin ko immaterial sa investigasyon nila sa Pogo. Kasama po dyan ang aking mga SALN sa mga panahon na hindi pa ako nasa gobyerno at pati yung mga income tax returns sa mga panahon na hindi pa ako gobyerno. Pati nga po yung mga dokumento ng estate proceeding ng matandang dalaga Kuntilla, hinihingi anong kinalaman yan sa investigasyon sa Pogo. Pero dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, wala ng issue na dapat maresolba kasi nga yung mandamiento de arresto ay naggunaw na, nalusaw na sa pagkatapos ng 19th Congress, hindi na sila kinakailangan magdesisyon. Alam ko po yung doctrine ng mootness. Alam ko rin po na isang exception, kapag po pwedeng maulit yan, and yet, nakakaiwas sa judicial review. At ngayon nga po, ang same issue, whether or not ang SALN at ang mga bank deposits ni VP Sara noong mga panahon na siya ay mayor, ay material o relevant sa impeachment complaint ngayon laban sa kanya bilang isang Vice President. Bakit sa tingin ko na immaterial ang SALN at saka ang mga bank records ni VP Sara nung siya ay mayor pa at hindi Vice President? Kasi po ang impeachment ay isang constitutional means para matanggal ang isang impeachable officer gaya ng Vice President dahil sa napakamatitinding pagkakasala na ginawa nila habang sila ay nasa posisyon na impeachable. So dapat ang basihan para matanggal siya bilang Vice President ay mga gawain nung siya ay Vice President. So malinaw na kung anuman ang SALN niya, kung anuman ang kanyang bank records nung siya ay mayor, walang kinalaman yan sa kanyang trabaho ngayon bilang Vice President at dapat walang dahilan na siya ay masupina ang kanyang mga bank records at mga SALN. Sabi nga ng mga abogado niya at ako naman ay sinususugan ko ito dahil wala silang kaso laban kay VP Sara, nagsusupina sila ng mga records dahil sila ay nag-fishing expedition. Ganyan din po ginawa nila sa akin. Dahil wala naman silang mapakitang pagkasala ko na may kinalaman sa Pogo, naghahanap sila ng butas at ang sinasabi nila, meron daw akong unexplained wealth. Sa totoo lang po, wala akong tinatago. Pero bilang isang Kristiyanong sinasabi po ng mga lolo't lola ko who provided very well for us, ay seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you.
hindi po sa amin binigyan ng importansya yung mga pag-aari sa mundong ito. Pero lahat po ng aking bank accounts, narariyan na po yan. Ako po ay nasa UP College of Law pa ng panahon ng 1988 dahil doon po talaga nagkaroon ako ng regalo galing sa aking mga ninuno. No? At yan ang mga regalo pong yan ay dahil kami po ay lumaki sa piling na aking mga lolo't lola. So nandun pa po yun, nandun na po yung mga konting regalong yan, panahon pa na ako'y law student. No? At ako naman po ay nag-graduate noong 1990 at nung ako po ay nagtrabaho bilang isang working student sa Kongreso, nasa SALN ko na yan. 1988, 1989, 1990 pa. Hindi ko po kasalanan na sinira na pala ng Kamara de Representante yung mga SALN namin noong mga panahon na yon. Pero meron naman po akong Xerox copy no, ng mga SALN as filed nung ako po ay estudyante pa. Ang punto ko po, dahil ang Korte Suprema ay hindi nagkaroon ng ruling kung yung mga immaterial na dokumento ay dapat pang masupina. Dahil kapag hindi ka sumunod sa supina, pwede kang i-cite in contempt ng Kongreso. Dahil hindi sila nagdesisyon na ang mga immaterial na mga dokumento ay hindi sakop ng congressional investigation, nauulit po ang kanilang pagkakamali. At ngayon po, itong pagsupina nila na bank records at tax filings ni VP Sara nung panahon na siya ay Vice Mayor pa lang, sa tingin ko ay immaterial, irrelevant, at kapag hindi sumunod si VP Sara, isa-cite siya in contempt. Mantakin niyo yun, isang impeachable officer na sa batas ay hindi po pwedeng matanggal sa katungkulan habang hindi siya naaalis sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment, mapakukulong ng Kongreso. Hindi ko naman po sinasabi na talagang gagawin niya ng Kongreso dahil ang kapal naman nila kung ang Vice President na binoto ng 32 million ay ikukulong nila na parang kriminal. Pero ang punto po, dahil nagkaroon na ng pagkakataon na linawin ng Korte Suprema sa kasong hinain ko na ang mga SALN at ang mga bank records na walang kinalaman sa investigasyon ng Kongreso ay hindi dapat isupina at ang pag-issue ng supina is grave abuse of discretion na uulit naman muli sa kaso ng impeachment ng VP Sara. Ang tanong, will it be evasive of judicial review? Ito ba ay mauulit na hindi na naman mabibigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na magdesisyon sa issue o sa kontrobersiyang ito? Well, sana po tanggapin ng hudikatura ang paghamon sa kaso ni VP Sara dahil hindi naman nila tinanggap yung pagkakataon nung ako ang naghain ng kaso. Sana po mabigyan linaw na once and for all kung yung mga irrelevant na mga dokumento ay po pwedeng isupina ng Kongreso at kung po pwede na ang hindi pagsunod sa kanyang mga supina ay po pwedeng maging dahilan para makulong ang isang resource person. Maraming salamat po, and that I say this with all due respect to the Supreme Court. Ito po ang nangyari dahil nga po yung ginawa ng Kongreso, exactly the same that they did against me, it is now being repeated, and I hope it will not be evasive of judicial review. Ito po inyong spokesman nagsasabi, maraming salamat. Diba? Napakinggan natin si Attorney Harry Roque. Diba mga kabibig? O ano ba ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito? Ang sabi ng mga netizen, iba po kasi ang pakay ni Tinio at Ridon. Gusto lang nilang sirain ang mga Duterte, which is true. Kung wala naman tinatago kagaya mo, anong masama doon ipakita para matapos ang usapan? Sabi ni Queen Mascova. Ito pa, you are not a member of Congress to decide whether material or immaterial. O, yun ang mga komento ha. Bakit si VP Inday Sara ang palagi nilang i-impeach? Dapat yung mga flood control na corruption ang dapat i-impeach yung mga public servants na politiko. Diba? Ito, welcome home. Discount. Good morning. At iba na itsura ng attorney. Yun ang mga ilang komento ng ating mga netizen. May iba na tawag dito na ang sabi nila, dapat na yan si VP Sara makulong o ano ba? Dapat ipakita talaga na. Tingnan natin mga kabibig. Tingnan natin. Sabi na iba, bakit ayaw ni VP Sara na umattend sa trial? Before that mga kabibig, may explanation si Attorney Pua hinggil sa saliin ni VP Sara para naman magkaalaman tayo. Ito na.
na anong sasagutin namin dito? Wala namang kayong material allegations na Nyo? inilagay o inilahad sa reklamo. So to simplify it, kung meron kang sinasabing ginawang krimen ng respondent, which in this case is the Vice President, dapat ilahad natin yung Correct. elements ng krimen na yon. For example, they are accusing the Vice President of committing the crime of plunder. Correct. Plunder, ang elements nun is one, you are a public official. Second, that that public official was able to amass, accumulate, acquire ill-gotten wealth, no, through a series or combination of overt acts. Ngayon, I think given naman na public official ang ating Vice President, pero nasaan yung allegation that she was able to amass and accumulate, diba? Pero Lahat doon ng lang sinabi ang- nila doon, nabigyan ng at least sa pananaw namin, ay conclusion of law, no, or at least speculations, Speculation. self-serving conjectures. Correct. Pag sinabing nagnakaw o pinakit yung pera, kailangan mo sabihin, paano napunta sa kanya yung pera? Correct. Yun ay yung mga bagay na hindi na-allege. No? And then, another example would be yung sinasabi nilang pagpapresenta ng SALN at sinasabi nilang nagkaroon ng ill-gotten wealth. Pag pinakita mo yung SALN, tapos bigla kang magko-conclude na meron ng ill-gotten wealth dahil may increase sa SALN, to us, that is again another conclusion of law. And that Yun pala, conclusion of law lang pala ang ginawa ni Ridon. So, Bibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ang hirap sa mga kongresista ba? Grandstanding na mapapa-interview, tapos mahuhuli sa kailang bibig ang katotohanan. Ako pa sa inyo, wag na kayo magpa-interview. Oo, lalo na kay Karen Davila. Naku, gigisahin talaga kayo ni Karen Davila. At I'm sure ang mga tao may makukuhang impormasyon galing sa bibig ng mga kongresistang ito. Yun lang ka, Bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.